Simula nung dalaga sina Helen at Liza, matalik na silang magkaibigan. Palagi nilang pinagtatanggol ang isa't isa sa tuwing may nang-aaway sa kanila. Marami na silang pinagdaanan ng magkasama, kahit ngayong may edad na sila at may kanya-kanya ng pamilya, nananatili pa ring matatag ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, habang nakaupo sa sofa, narinig ni Helen na may kumakatok sa pinto ng bahay. Nang buksan iyon, nakita niya ang kanyang best friend. "Oh, Liza, tuloy ka. Anong atin?" Tanong ni Helen, nilakihan niyang pagkakauwang ng pinto. Pumasok naman si Liza sa loob ng bahay. "Helen, may problema kasi ako. Baka pwede mo kong tulungan." Sagot nito. "Bakit? Anong klaseng problema yon?" Tanong ni Helen. "Kagaya ng dati. Pera pa rin. Baka pwede ulit akong mangutang. Wala namang trabaho si pare mong Jobert eh. Kung kailan magpapasukan, saka pa siya nawala ng trabaho." Malungkot na saad ni Liza. "Ganun ba, Mare? Mahirap nga yan. Nandito pa naman si Jonas kanina. Narinig ko na nag-uusap silang dalawa ni Gerald. Pareha silang sabik sa mga bagong gamit ngayong pasukan." Kwento ni Helen. Si Gerald ang anak ni Helen at si Jonas naman ang anak ni Liza. "Oo nga, Mare. Kung may extra ka riyan, baka pwedeng pahiramin mo muna ako. Ibabalik ko na lang kapag nakaluwag-luwag ako." Pakiusap ni Liza. "Kung ako lang, Mare, syempre papahiramin kita. Pero kailangan ko munang kausapin ng mister ko." Saad naman ni Helen. "Sige, Mare." Nakikiusap na sabi ni Liza. "Sasabihin ko kaagad kapag pumayag siya." Wika ni Helen bago hinaplos ang kamay nito. "Hihintayin ko na lang ang sasabihin niya. Pero sana'y pumayag siya kasi gipit talaga kami ngayon." Sabi pa ni Liza, baka sa mukha nito ang panlulumo. Tila hinaplos ang puso ni Helen habang pinagmamasdan ng kanyang best friend. Hinimas niya ang likod nito upang gumaan ang pakiramdam. Saglit pa itong nakipag-usap sa kanya hanggang sa umalis na nga ito. Pagsapit ng gabi, umuwi ang kanyang mister mula sa trabaho. Sinalubong niya agad si Cholo para masinsinan itong makausap. "Mahal, nagpunta rito kanina si Liza?" Marahan niyang sabi. "Ano raw ang sadya niya?" Tanong naman ni Cholo. Kasi nanghihiram siya ng pera. Kailangan niya kasing bumili ng gamit sa school ni Jonas at panggastos nila para sa linggong ito. Saad ni Helen. "Hindi ba't may hiniram pa siya sa ating 15,000? Padagdag ang utang niya." Puna ni Cholo. "Oo, mahal, pero sa lagay kasi nila ngayon mukhang hindi pa sila makakapagbayad." Sagot pa ni Helen. "Bakit? Anong nangyari?" Usisa naman ni Cholo. "Biglaan kasing nawalan ng trabaho si pare mo." "Ganun ba? Kawawa naman ang pamilya. Tiyak lalo silang kakapusin." "Oo nga eh. Kaya sana pumayag kang pahiramin natin sila." Pangungumbinsi pa ni Helen. "Sige, pero kausapin mo rin siya na kapag nagkaroon sila ng pera, magbawas din sila ng mga utang nila sa atin. Alam kong matalik kayong magkaibigan, pero hindi niya dapat samantalahin yon." Paalala ni Cholo. "Oo, mahal, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya." May ngiti sa labi na sabi naman ni Helen. "Oh, sige. Ikaw nang bahalang mag-abot ng pera sa kanya." Sambit ni Cholo. Kumuha ito ng pera sa pitaka nito. "Salamat, mahal." Magiliw na sambit ni Helen sa tinanggap ang salapi. Pagkatapos niyon, inasikaso niya ang kanyang mister. Ipinaghanda niya ito ng makakain. Kinabukasan, umalis si Helen para pumunta sa bahay ni Liza. Nang makarating, agad siyang pinapasok nito. "Nakausap ko ng mister ko. Pumayag na siyang pahiramin ka ng pera. Ito," sabi ni Helen sabay abot ng pera sa kaibigan. Bakit naman nag-abala ka pang ihatid ang pera? Dapat ako na lang ang kumuha nito sa bahay ninyo," sabi pa ni Liza. "Mamimili kasi ako ngayon ng mga gamit ni Gerald sa school. Sumama na kayo sa amin ng anak mo para naman mabilhan mo na rin si Jonas." Sagot ko na, sabi pa ni Helen. "Naku, Mare, nakakahiya naman. Pinahiram mo na nga ako, bibilhan mo pa ng gamit itong si Jonas." "Wag na," pagtanggi ni Liza. Ayos lang yun, Mare. Magkaibigan naman ang mga anak natin kaya hindi na rin naman iba si Jonas sa akin. Halina kayo, sumama na kayo," sabi pa ni Helen.
Oo, sige Mare. Kung mapilit ka, maraming salamat ha. Tatawagin ko lang si Jonas. Nahihiyang sambit ni Liza. Tumango na lang si Helen bilang tugon. Maya-maya pa, nagtungo na sila sa bayan upang mamili ng mga gamit. Nang matapos, nagpunta naman sila sa fast food restaurant para kumain. Masaya ba kayo sa mga bago niyong gamit? Tanong ni Helen sa mga bata. Opo ma, salamat po. Sagot ni Gerald, sabay lagok ng juice. Anak, magpasalamat ka sa tita Helen mo. Siya ang bumili ng lahat ng ito, sabi ni Lisa kay Jonas. Tumango naman si Jonas, saka binalingan si Helen. Salamat po tita Helen, the best ka talaga. Mabuti na lang po, ikaw ang best friend ni nanay. Nakangiting sabi pa nito. Walang anuman Jonas, mag-aral kayo ng mabuti ha. Maggiliw na saad ng ginang. Opo, sabay tugon ng dalawang bata. Nagkatingin na naman sina Helen at Liza. Sabay silang napangiti dahil parehong mababait na mga bata ang kanilang mga anak. Dumaan ang mga buwan, patuloy na umalalay si Helen kay Liza hanggang sa muling nagkaroon ng trabaho ang mister nito. Mas nakakaangat sa buhay si Helen dahil maayos ang trabaho ng kanyang mister. Samantalang hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Liza at ang asawa nito. Yun ang dahilan kaya kaunti lang ang mga oportunidad na natatanggap ng mga ito. Kapag may kailangan si Liza, palaging ito ang lumalapit sa kanya. Ayos lang naman yun kay Helen, masaya nga siya kapag natutulungan niya ang kanyang best friend. Isang araw, habang naglilinis ng bahay ay nakatanggap si Helen ng tawag mula kay Drew. Ito ang pinsan ng kanyang mister. Hello Drew, bakit ka tumawag? Magkasama pa rin ba kayo ni Cholo? Tanong niya rito. Oo, magkasama pa rin kami pero nagkaroon ng aberya. Sagot ni Drew mula sa kabilang linya at mauulinigan ang pagkabalisa nito. Napakunot ang noon ni Helen. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero nakaramdam siya ng matinding kaba. Anong problema yon? Tanong niya rito. Habang binabaybay namin ang kalsada, may sumulpot na aso sa harapan namin. Agad naming iniwasan para hindi masagasaan. Nagawa kong ibalanse ang motor ko pero nagulat na lang ako nung nakita kong sumemplang sa kalsada si Cholo. Duguan siya. Pagkakwento ni Drew. Napaawang ang bibig ni Helen. Nasaan na siya? Isinugod mo na ba siya sa ospital? Tanong niya rito. Oo, dinala ko na siya sa Lourdes Hospital. Kasalukuyan siyang ginagamot ng mga doktor. Pupunta ako riyan. Kailangan kong malaman ang kalagayan niya. Natatarantang sambit ni Helen. Sige, hihintayin ka namin dito. Sagot naman ni Drew. Pagkatapos noon, ibinaba ng tawag. Dahil sa pagmamadali, hindi niya na naisip pang magpalit ng damit. Kinuha niya lang ang kanyang bag saka umalis. Nang makarating sa ospital, nadatnan niyang kausap ni Drew ang doktor. Agad siyang lumapit sa mga ito. Kamusta po ang mister ko? Tanong ni Helen sa doktor. Nanginginig ang mga kamay niya dahil sa matinding kaba. Mrs., ligtas na ang mister mo. Ngunit sa kasamang palad, nabali ang buto niya sa kanang binti. Kailangan yung lagyan ng bakal para maging maayos ang paglalakad niya. Aabuti ng ilang buwan ang pagpapagaling niya. Hindi na rin siya pwedeng bumalik sa pagmumotor. Pahayag ng doktor. Nalumo si Helen sa kanyang narinig. Magkano po bang kakailanganin para maoperahan siya? Tanong ni Helen. Ang bakal po na ikakabit sa kanya ay nagkakahalaga po ng 22,000 pesos. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon para makaiwas po tayo sa iba pang komplikasyon. Paliwanag ng doktor. Kinusot ni Helen ang kanyang muka. Ilang segundo pa ang mga lumipas bago niya nagawang magsalita. Sige po, Dok. Gagawa po ako ng paraan. Sambit niya rito. Pagkaalis ng doktor, napaupo si Helen. Hindi siya makapagsalita dahil malalim ang kanyang iniisip. Problemado siya kung saan siya kukuha ng malaking halaga sa lalong madaling panahon. Helen, huwag ka nang malungkot. May awa ang Diyos. Siguradong makakaisip ka rin ng paraan para magkapera. Sabi ni Drew. Subalit hindi yun sapat upang gumaan ang loob ni Helen. Sana nga, hindi ko talaga alam kung anong diskarte ang gagawin ko. Naluluhang sabi niya rito. Napailing naman si Drew. Kung meron lang sana akong pera. Pero, kababayad ko lang kasi ng renta at ng kuryente. Ayos lang yon, hindi mo naman kami responsibilidad. Sagot ni Helen. Tumingin siya sa kawalan hanggang sa nabuo sa isip niya ang isang ideya. Maya-maya, binalingan niya si Drew. Pwede bang dito ka muna?
Ikaw muna ang magbantay kay Cholo. May pupuntahan lang ako. Sabi niya rito. Sige, dito muna ako. Tugon naman ni Drew. Tumango naman si Helen saka umalis. Sumakay siya ng jeep at nagpahatid sa bahay ng kaibigan. Nang makarating, kumatok siya sa pinto. Liza! Tawag niya. Agad namang lumabas ang kaibigan. Oh, Mare, napadalaw ka. Pasok ka. Pagbati naman ni Liza. Pumasok naman si Helen sa loob ng bahay. Naupo siya sa silya. Bakit mukhang balisa ka, Mare? Nag-aalalang tanong nito. Tama ka. Problemado talaga ako ngayon. Matamlay na sagot ni Helen. Bakit naman? Anong problema, Mare? Baka makatulong ako. Nag-aalalang sabi naman ni Liza. Si Cholo kasi nasa ospital siya ngayon. Naaksidente siya. Sumemplang yung motor niya sa kalsada. Sagot ni Helen. Kumusta naman ang lagay niya? Tanong ni Liza, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nagkamalay na siya pero nabali ang buto niya sa kanang binti. Kailangan niyang operahan. Dapat daw malagyan ng bakal ang binti niya sa lalong madaling panahon. Nako, kawawa naman pala si pare. Kailan siya ooperahan? Tanong ni Liza. Hindi ko pa alam Kailangan daw kasi muna naming magbayad ng 20,000 pesos para dun sa bakal na ikakabit sa binti niya. Malahang sagot naman ni Helen. Napakalaking halaga naman nun, Mare. Gulat na sabi ni Liza. Oo nga sa katunayan, yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Magbabaka sakali sana ako, Mare. Total, may trabaho naman ang mister mo, baka pwede mo nang bayaran ang lahat ng utang mo sa amin. Wala kasi kaming ibang mapagkukunan ng pera. Yung ipon kasi namin ang pinahiram namin sa'yo. Nakikiusap na sabi ni Helen. Napailing naman si Liza. Naku, Mare, pasensya ka na. Gustuhin ko man, hindi ko pa maibabalik yung pera. Wala pa talaga akong maibabayad sa'yo ngayon. Nalulungkot na sabi nito. Ganun ba, Mare? Dismayadong sabi ni Helen. Pasensya ka na, Mare, ha. Alam mo naman na kababalik lang ni Robert sa pagtatrabaho. Sa ngayon, wala pa talaga kaming ipon para makabayad ng mga utang. Paliwanag ni Liza, sabay haplo sa kamay ng kaibigan. Sige, Mare, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Matamlay na tugon ni Helen. Saglit pa siyang nakipag-usap sa kaibigan hanggang sa nagpaalam na siya rito. Tulala si Helen habang naglalakad. Naiintindihan naman niyang sitwasyon ni Liza, ngunit hindi niya maiwasang sumama ang loob. Maya-maya, nagpunta siya sa pawn shop. Isinanla na lang niya ang kaniyang mga alahas. Masakit man sa loob niya, isinanla niya na rin ang kanyang wedding ring. Kapag nagkaroon ako ng pera, tutubusin ko kayo. Gipit lang talaga ako ngayon. Biglaan kasi ang mga pangyayari. Hindi ko to napaghandaan. Mahinang bulong niya habang nakatingin sa kwintas, hikaw at singsing. Maya-maya'y inabot niya na sa teller ang mga alahas. Nang matanggap ang pera, agad siyang bumalik sa ospital. Pagkarating, kinausap niya agad ang hospital staff. Mayroon na akong pera, pakiusap. Operahan niyo ng mister ko. Natatarantang sabi pa ni Helen. Sige po, ma'am, ihahanda na namin ang operasyon. Tugon ng staff, yun lang at tumalikod na ito. Habang isinasagawa ang operasyon, nakaabang sa labas ng operating room si Helen at Drew. Pareho silang hindi mapakali dahil sa pag-aalala. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang operasyon ni Cholo. Pagkaraan ng ilang araw, nakalabas na rin ito sa ospital. Ngayon naman, ang kailangan niyang isipin ay kung saan sila kukuha ng pera para mabili ang mga gamot ni Cholo. Isang gabi, napapakamot siya sa ulo habang iniisip ang mga gastusin. Napakahirap talagang maospital, pati mga pambili ng grocery na isasakripisyo niya. Maging ang pangbaon ng kanyang anak, tinitipid niya na rin. Nay, ayos ka lang po ba? Napapitlag siya nang marinig ang boses ng kanyang anak. Inayos niya muna ang sarili, saka ito binalingan. Oo naman, okay lang ako. Tugon niya, saka marahang umiti ng pilit. Napainom mo na ba ng gamot ang tatay mo? Opo, natutulog na rin po siya. Sambit ni Gerald. Mabuti kung ganon. Ikaw, ba't hindi ka pa natutulog? Di ba maaga pang pasok mo bukas? Tanong niya rito. Magre-review po muna ako. May quiz kasi kami bukas, ma. Sagot naman ito. Napangiti si Helen, saka hinaplos ang pisngi ng anak.
Ang sipag mo talagang mag-aral. Manang-mana ka sa akin. Sabi niya pa. Siyempre, gusto ko pong maging proud kayo sa akin, ma. Sambit ni Gerald. Siya nga po pala, may kailangan po kaming bayaran sa school bukas. May pera pa po ba tayo? Oo naman, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pambayad. Sabi ni Helen, kahit ang totoo'y simot na ang wallet niya. Bukas ko na lang po yung kukunin, akit na po ako sa kwarto ko. Sabi ni Gerald, iyon lang at tumalikod na ito. Nang maiwang mag-isay na pasabunot sa sarili si Helen, hindi talaga niya alam kung paano masusolusyonan ang problema niya sa pera. Kung kani-kanino na rin siya lumapit, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, muli niyang pinuntahan si Liza. Maring Liza, nandyan ka ba? Pagtawag niya habang nakatayo sa labas ng pinto. Agad naman siyang pinagbuksan ng kaibigan. Oh, Mare, nandyan ka pala. Halika, pumasok ka. Magiliw na sabi ni Liza. Hindi na kailangan, dito na lang tayo mag-usap sa labas. Pagtanggi ni Helen, seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sige, kumusta na nga pala si pare? Tanong ni Liza. Ayos naman siya, Mare. Naoperahan na rin siya at nagpapahinga na siya sa bahay. Seryoso pa rin, sabi ni Helen. Mabuti naman kung ganun, Mare. Pero bakit parang malungkot ka pa rin? Nagtatakang tanong ni Liza. Kinakapos pa rin kami. Yung napagsanlaan ko ng mga alahas, sapat lang para sa operasyon ng asawa ko. Ngayon, iniisip ko naman ang pang-araw-araw na gastusin. Baka meron ka namang pera dyan. Kailangan ko talaga. Hindi pa rin makabalik sa trabaho si Cholo dahil sumasailalim pa siya sa therapy. Nakikiusap na sambit ni Helen. Napakamot naman sa ulo si Liza. Naku, pasensya ka na. Wala pa rin talaga akong pera eh. Alam mo naman nung nawala ng trabaho si pare mo, kaliwat ka na ng naging utang namin, lalo na sa iba't ibang tindahan. Hindi pa kita mababayaran. Napabuntong hiningang paliwanag nito. Mare, kahit magkano na lang munang ibayad mo tatanggapin ko. Kailangan ko lang talaga. Nakikiusap na sabi ni Helen. Mare, ang kulit mo naman. Wala nga talaga akong pera. Giit ni Liza. Bahagyang tumigas ang boses nito. Baka pwede mong gawa ng paraan. Hindi naman kasi kita sisingilin kung hindi ko talaga kailangan. Mariing sabi na ni Helen. Alam ko naman yun, Mare. Maniwala ka. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kung may pera lang ako, tutulungan kita. Bahagya na ring tumataas ang boses ni Liza. Napabuntong hininga si Helen. Malapit nang maubos ang pasensya niya. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng kanyang mister na sinasamantala ni Liza ang kabaitan niya at hindi man lang ito gumagawa ng paraan upang makapagbayad. Kung sa bagay, ganyan ka naman talaga. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sambit niya, sabay irap. Nagulat si Liza sa kakaibang inasal ng kaibigan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi ako nakatanggap ng kahit anong tulong mula sa'yo. Palaging akong umaagapay sa'yo. Pero kapag ako naman ang nangangailangan, hindi kita matakbuhan. Ngayon na sinisingil ko ang utang mo, wala ka pa rin maibigay. Mukhang wala kang balak na magbayad ah. Saad ni Helen, hindi niya na napigilang magtaas ng boses. Dahil doon, nagtinginan ang mga taong dumadaan. Mare, huwag naman tayong umabot sa ganito. Kumalma ka lang, mag-usap tayo ng maayos. Nakikiusap na sabi pa ni Liza. Hindi tayo aabot sa ganito kung nagbabayad ka lang. Hindi porket magkaibigan tayo papalagpasin ko ng utang mo. Ang haba na nga ng palugit na binibigay ko sa'yo. May pamilya din ako, Liza. Ipon namin ang pinautang ko sa'yo. Ipon na dapat sana magagamit ko sa pangangailangan namin ngayon. Tuluyan ang sumabog si Helen sa galit. Namutla naman si Liza. Mare, huwag ka namang sumigaw. Nag-ieskandalo ka na eh. Saad nito? Huwag mo akong tawaging Mare. Punong-puno na ako sa'yo. Hindi na uubra sa akin yung pagpapaawa mo. Sabi ni Helen habang dinuduro si Liza. Helen, ano ka ba? Dahil lang sa pera sisirain mo ang pagkakaibigan natin. Gusto mo pa talaga akong hiyain sa mga kapitbahay natin? Mariing sabi ni Liza. Nahihiya ka sa kanila?
Sa akin ba? Hindi ka nahihiya? Ilang beses na ako nagpapabalik-balik dito para singilin ka. Ako pa ngayon ang nagmamakaawa sa sarili kong pera? Giit ni Helen. Please, tama na. Babayaran naman kita. Bigyan mo lang ako ng kaunti pang panahon. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Liza. At kailan naman yun? Napakahabang panahon ang binigay ko sa'yo, Liza. Magbayad ka na. Ngayon din. Hindi ko nakukonsintihin ang pagiging palaasa mo. Napipikon na sabi pa ni Helen. Kumunot ang noo ni Liza. Maging ito ay napipiko na rin. Ang hirap mo namang kausap. At ang sakit mo pang magsalita. Hindi porket pinautang mo ako may karapatan ka ng tapak-tapakan ng pagkatao ko. Bulyaw pa nito. Ah! Ako pang arugante ngayon! Pa-victim ka! Sabi ni Helen. Dahil sa matinding emosyon, nagawa niya ng itulak ang kaibigan. Dahilan para mapaupo ito sa lupa. Napasinghal naman si Liza. Ah, ganon! Gusto mo talaga ng gulo? Pwes, magkapahiyaan na tayo! Sambit nito, dali-dali itong tumayo sa kahinablot ang buhok ng kaibigan. Subalit hindi nagpatalo sa Helen. Sinabunutan niya rin si Liza hanggang sa nagpambuno na sila. Nataranta naman ang mga kapitbahay na nanonood sa kanila. Nako, baka kung ano pang magawa nila Helen at Liza sa isa't isa. Mabuti pa, tumawag na tayo ng barangay tanod. Sabi ng isang ale. Oo nga. Pagsang-ayon naman ng isang manong, yun lang at tumakbo ito patungo sa barangay hall. Nang malaman ng barangay tanod ang nangyari, ay agad na rumesponde ang mga ito. Anong nangyayari dito? Tanong ng barangay tanod habang inaawat ang magkaibigan. Yan po kasing si Liza, napakalaki ng utang niya sa akin at hindi pa rin siya nagbabayad. Kahit nga maghulog hindi niya ginagawa. Paliwanag ni Helen habang inaayos ang nagusot na damit. Hindi naman nakaimik si Liza. Pag-iyak na lang ang nagawa nito. Parang gusto nitong magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. Napailing ang tanod. Helen, huminahon ka. Tandaan mo, best friend mo si Liza. Baka pwedeng kausapin mo na lang siya ng maayos. O kung gusto mo, sa barangay na lang kayo magharap. Huwag dito sa kalsada. Nakakaistorbo kayo ng ibang residente. Payo pa nito. Hindi na po. Ilang beses ko na siyang kinausap ng maayos pero nagmamatigas siya. Kung umasta nga siya, mas matapang pa kaysa sa akin. Sobrang kapal ng mukha niya. Giit ni Helen. Mataas pa rin ang boses nito. Ikaw naman ang naunang manakit. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Depensa naman ni Liza. Pero hindi ko naman yun sinasadya. Tama na yan. Mabuti pa. Umuwi ka na, Helen. Magpalamig ka muna ng ulo mo. Payo ng tanod sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Helen. Wala siyang magawa kundi sundin ang utos nito. Habang naglalakad, napansin niyang pinagtitinginan siya ng mga taong nakakasalubong. Subalit wala siyang pakialam. Si Liza naman ay pumasok na sa loob ng bahay nito at doon ipinagpatuloy ang paghagulgol. Simula noon, isinumpa ni Helen sa kanyang sarili na hindi niya ituturing na kaibigan si Liza. Kapag nakikita niya ito, palagi niyang sinusungitan. Maging si Liza, masama rin ang loob sa kanya. Madalas itong magparinig kapag nagkakasalubong sila. Ayon dito, wala raw siyang kwentang kaibigan dahil lang sa pera ay lumabas ang totoong kulay ni Helen. Lumipas ang ilang buwan ngunit hindi pa rin bayad ang utang ni Liza. Kasabay nun, mas tumitindi rin ang pangangailangan ni Helen. Hanggang sa naalala niya ang tiyahin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayaw niya sana itong abalahin dahil matanda na ito, pero wala na siyang ibang matatakbuhan. Isang beses, naglakas loob na siyang tawagan ito. Hello, Tita Judith? Sabi niya. Oh, Helen! Bakit ka tumawag? Tanong ng tiyahin mula sa kabilang linya. Tita, kumusta na po? Panimulang sabi ni Helen. Ayos naman ako rito. Ikaw at ang pamilya mo, kumusta kayo riyan sa Pilipinas? Tanong ni Tita Judith. Sa totoo lang po, may problema kami. Tugon niya rito. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng kanyang tiyahin. Naaksidente po kasi ang mister ko, kaya kinakapos kami. Nahihiyaman po akong gawin ito pero baka pwedeng padalhan mo kami ng pera.
Kahit magkano lang po. Nakikiusap na sabi ni Helen. Sige, magpapadala ako pero sa susunod, magtabi kayo ng pera nang sa ganon, hindi kayo kakapusin. Sermon pa ni Tita Judith. Napalunok naman si Helen. Hay, kung alam lang ng tiyahin niyang nangyari. Subalit ayaw niya nang magkwento upang hindi na humaba pang usapan. Opo, gagawin po namin yon. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa perang ipapadala mo. Sambit niya rito. Walang anuman. Tugon ni Tita Judith. Yun lang at pinatay na nito ang cellphone. Kinabukasan, natanggap ni Helen ang perang pinadala ng tiyahin. Gumaan ang loob niya dahil may pambayad na siya sa kuryente at tubig. Kasabay nun, unti-unting gumaling ang kanyang mister hanggang sa nakabalik na ito sa pagtatrabaho. Isang beses, nagtungo siya sa paaralan upang umattend ng meeting. Nakita niya na may hawak na pera si Lisa at inaabot iyon sa guro. Sana all kayang mabigay ng donasyon para sa classroom, pero ayaw magbayad ng utang? Sarkastikong sabi ni Helen. Agad naman siyang binalingan ni Liza. Nagpaparinig ka ba? Tanong nito. Ay, tinamaan ka ba? Wala naman akong binanggit na pangalan ah. Sadyang guilty ka lang talaga. Pagmamaang-maangan ni Helen. Nagsalubong ang mga kilay ni Liza saka nagsalita. Hindi ka ba talaga titigil? Wala kang ibang bukang bibig kundi ang utang ko. Totoo naman, bago ka sana nagdo-donate, nagbabayad ka muna ng utang. Saad ni Helen, sabay irap. Kung sa bagay, maraming ganyan sa social media. Nagpo-post ng vacation pictures pero nakakalimutan ng utang. Dugtong pa ni Helen. Hindi ako ganon. Bawiin mo ang sinabi mo. Mariing sabi ni Liza. Oh, bakit affected ka kung hindi naman yung totoo? Nang aasar na sabi pa ni Helen. Lalo namang umusok ang ilong ni Liza dahil sa sobrang inis. Napansin niyo ng guro na si Mrs. Cruz kaya pumagitna na ito. Helen, wag mong pagsalitaan ng ganyan si Liza. Nahihiya nga siya dahil 50 pesos lang ang ambag niya. Pero pinilit niya pa rin mag-donate. Saad nito? Naku ma'am, wag ka pong magpauto sa kanya. Mukha siyang mabait pero nasa loob ang kulo niya. Pagmamatigas pa ni Helen. Hay, walang pupuntahan ng usapan na to. Mabuti pa, ituloy na natin ang meeting. Sabi na lamang ng guro. Umupo naman sa silya si Helen at pinakinggan ang sinasabi nito. Patuloy na lumala ang gusot sa pagitan ni Helen at Liza. Umabot pa sa punto na naging magkaaway na rin ang kanilang mga anak dahil sa kanilang sulsol. Isang beses, sinalanta ng bagyo ang kanilang lugar. Signal number 4 yon kaya mabilis na tumaas ang tubig at pinasok ng baha ang bahay ni Helen. Mahal, tumataas ng tubig. Basta ng mga gamit natin. Anong gagawin natin? Natatarantang sabi ni Helen. Hayaan na natin ang mga gamit. Mas dapat nating isalba ang mga sarili natin. Tara, umakyat tayo sa bubong. Sabi naman ni Cholo. Sige. Tugon ni Helen, agad niyang kinargang anak at nagtungo sa bubong ng bahay. Habang naroon, nakita niya na hindi magkanda-ugaga ang ibang residente. At baka sa mukha ng mga ito ang matinding pangamba. Lumipas ang ilang oras pero nananatiling ganoon ang kanilang sitwasyon. Nay, nagugutom na po ako. Kailan po ba tayo makakaalis dito? Sambit ni Gerald. Namumutla na ito dahil sa matinding lamig. Huwag kang mag-alala anak, makakaligtas tayo rito. Sabi na lang ni Helen. Nangilid ang luha sa mga mata niya pero pinigil niyang pagtulunon. Dapat siyang maging malakas para sa kanyang anak. Ilang sandali pa, binalingan niya ang kanyang asawa. Wala bang ginagawa ang munisipyo? Hindi pa ba darating ang mga rescuers para iligtas tayo? Mukhang nahihirapan silang dumaan dahil mataas ng baha. Tugon ni Cholo habang umiiling ito. Tila bumagsak ang balikat ni Helen. Dumagdag pa sa takot niya ang sunod-sunod na pagkidlat. Nangangamba siya na baka tamaan ng kanyang pamilya. Helen! Ayos ka lang ba? Napaigtad siya nang marinig ang boses ni Liza. Lulan ito ng salbabida. Napangiti siya nang makitang ligtas ng kaibigan. Kasama rin ito ang mister. Tara na! Kailangan nating lumikas sa lalong madaling panahon! Muling saad ni Lisa habang nakataas ang mga kamay para sana siya'y abutin. Sa puntong iyon,
Nilunok ni Helen ang kanyang pride at isinantabi niyang galit kay Liza. Dapat niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang mag-aama. Sige, saad niya. Marahan siyang bumaba sa bubong at umakbay kay Liza. Samantalang kumapit naman ang kanyang mag-ama sa mister nito. Liza, nasan nga pala si Jonas? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ni Helen habang sumusuong sa baha. Ligtas na siya, nasa evacuation center, kasama ang mga kapatid ko. Kung ganon, kanina pa kayo nakalikas? Gulat na tanong ni Helen. Oo, bago pa tumaas ang tubig, nagpunta na kami sa evacuation center. Hinanap kita ron pero hindi kita nakita. Nag-alala ko kaya nagdesisyon akong bumalik dito. Sinamahan ako ng mister ko. Pagkakwento pa ni Liza. Napanganga naman si Helen. Sa kabila ng kanilang hiduaan ay ibinuwis ni Liza ang buhay nito upang iligtas siya at ang pamilya niya. Bigla siyang nakonsensya dahil pinagsalitaan niya ito ng masasakit noon. Ilang sandali pa nakasalubong nila ang mga rescuers at tinulungan sila ng mga ito na makarating sa evacuation center. Doon ay inasikaso sila ng mga volunteers. Binigyan sila ng mga ito ng pagkain at damit na pamalit. Nay, sobrang bait po ni Tita Liza. Dapat pala, hindi natin sila inaway. Sabi ni Gerald habang humihigop ng mainit na sabaw. Oo nga anak, masyado akong naging mapagmataas. Idinamay pa kita. Nakayukong sabi ni Helen. Huwag kang mag-alala mahal. Naniniwala ako na magkakaayos ulit kayo. Sabat naman ni Cholo. Pero masyado kong natapakan ng pagkatao niya. Mapapatawad pa kaya niya ako? Nangangambang tanong ni Helen. Iniligtas ka nga niya sa kalamidad. Tsaka, mabait ang kaibigan mo. Sigurado akong lalambot ang puso niya para sa'yo. Basta, magpakumbaba ka lang. Sabi ni Cholo. Sana nga, sabi na lang ni Helen bago muling humigop ng mainit na sabaw. Nang sumapit ang gabi ay inabutan ng banig ang bawat pamilya. Inilatag nila yon at natulog na sila. Aminado si Helen na hindi siya komportableng makipagsiksikan pero kailangan niyang tiisin yon. Ang mahalaga, ligtas siya at ang kanyang mag-aama. Sa kabutihang palad, tuluyan ang natapos ang pananalasa ng bagyo sa kanilang lugar. Pinayagan na rin ang mga residente na makabalik sa kani-kanilang tahanan. Napasinghal na nga lang si Helen dahil sangkaterbang putik ang sumalubong sa kanila. Imbes na magreklamo, agad silang naglinis. Isang araw, habang nagwawali sa bakuran, natanaw niya si Liza na naglalakad. Agad niya itong nilapitan. Liza! Napalingon naman ito sa kanya. Helen, ikaw pala yan. Oo, gusto ko sanang formal na magpasalamat sa pagligtas mo sa amin. Magiliw na sabi ni Helen. Ano ka ba? Wala yon. Kahit naman sino'y gagawin yon. Tugon ni Liza, halatang hindi ito komportable sa presensya niya. Gusto ko rin sanang humingi ng tawad. Hindi kita dapat inaway ng dahil lang sa pera. Paumanhin ni Helen. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Sa kabila ng nangyari, nagawa mo pa rin akong iligtas. Siyempre naman, matagal tayo naging magkaibigan at hindi kakayanin ng konsensya ko ang pabayaan ka. Sabi ni Liza. Pasensya ka na rin kung hanggang ngayon, hindi pa rin kita nababayaran. Pasulpot-sulpot lang kasi ang trabaho ng asawa ko. Dumidiskarte naman ako sa paglalaba pero hindi talaga sapat ang kinikita ko. Sambit ni Liza. May pagkakamali rin ako. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. Binaliwala ko ang pinagsamahan natin. Saad ni Helen. Kalimutan na natin yon. Sa kabila ng mga nangyari, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. At hindi magbabago yon. Sabi naman ni Liza nang may ngiti sa mga labi nito. Umarko na rin ang matamis ng ngiti sa labi ni Helen. Ako rin. Kaya yung utang mo, wag mo nang iisipin yon. Nag-usap na kami ng mister ko. Nagdesisyon kami na ipaubayan na lang yun bilang pasasalamat. Saad ni Helen, saka pinisil ang kamay ni Liza. Wag na, hindi naman matutumbasan ng pera ang pagtulong. At saka ang utang dapat binabayaran. Nag-apply na rin ako bilang tendera sa bakery. Kapag natanggap ako, huhulugan ko ang utang ko. Giit ni Liza. Ikaw ang bahala pero hindi kita pinipilit ha? Saad pa ni Helen. Oo naman, pero teka, ang ibig sabihin ba nito, magkumare na ulit tayo?
Tama ka, Mare, at hindi na ulit kita aawayin. Pangako, kapag may problema, kakausapin na kita ng maayos. Paniniguro pa ni Helen. Salamat, Mare. Kung alam mo lang, sobra akong malungkot nung naging magkagalit tayo. Pag-amin naman ni Liza. Simula noon, tuluyan ang naayos ang hiduaan sa pagitan nila at mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan. Isang umaga, katatapos lang magluto ni Helen. Anak, pumunta ka kina Maring Liza, ihatid mo tong tinolang manok. Utos niya rito. Bakit po, Nay? Nag-aayos na po ba kayo ni Aling Liza? Pagtatakang tanong ni Gerald. Oo, anak. Masiglang tugon ni Helen. Umaliwalas naman ang mukha nito. Ibig mong sabihin, pwede na akong makipaglaro kay Jonas? Siyempre naman, kung gusto mo, imbitahan mo siya rito sa bahay natin. Mabuti naman po, Nay. Namiss ko po siyang makalaro. Pag-amin naman ng bata. O sige na, ihatid mo na to sa kanila. Mag-iingat ka ha, sabi pa ni Helen. Opo, Nay. Tugon ni Gerald habang bitbit ang mangkok ay umalis na ito. Napangiti naman si Helen habang pinagmamasdan ng anak. Dahil sa kanyang pinagdaanan ay marami siyang natutunan. Dapat pala hindi isinusumbat ang tulong na binibigay niya. At hindi matutumbasan ng salapi ang pakikipagkapwa-tao. Maging si Liza ay marami ding napagtanto. Mas nagsikap pa ito sa buhay at nang magkaroon ito ng pera ay unti-unti itong nagbayad ng utang. Hanggat maaari, hindi na rin ito nanghihiram kahit kanino. Narealize niya kasi na kailangan niyang maging independent upang hindi maging pabigat sa ibang tao, lalo na't may sarili na siyang pamilya. Sa ating mga tagapakinig na madaling lapitan, lalo na sa mga mahilig magpautang, sana lagi niyong isaisip na kapag kayo ang nawalan, hindi lahat ng inyong natulungan ay tutulong rin sa inyo pabalik. At maging ang mga may pagkakautang sa inyo ay hindi rin naman makakapagbayad kaagad. Kaya dapat magtira kayo ng para sa sarili. Kumbaga, dapat mayroong emergency funds para kung sakaling magkaroon ng sakuna, hindi magigipit ng sobra o lalapit kung kani-kanino. Hindi naman masamang tumanggi sa ibang tao, lalo na't mayroon ka ring mga responsibilidad sa buhay. At alam naman natin na hindi tayo kaagad makakapagdesisyon kung walang pera. Kadalasan, kung sino pa ang nagpautang, siya pa itong nahihiyang maningil. At para naman sa mahilig mangutang, laging tandaan na ang utang ay dapat na binabayaran. Hindi porke nakita mong maayos ang buhay ng tao na yung pinagkakautangan ay hindi ka na magbabayad. Lagi kong naririnig o nababasa ang mga kataga na sus, mayaman naman yan, hindi na nila kailangan ng pera. Saka na ako magbabayad, hindi pa naman ako sinisingil. Ang taong nagpautang sa iyo ng pera para ikaw ay matulungan, dapat mong bayaran para sa susunod na mangangailangan ka ulit ay hindi sila madadala na pahiramin ka. At tulad ng nangyari sa kwento, nakakasira talaga ang utang ng pinagsamahan. Minsan sa pamilya at madalas sa kaibigan. Sa realidad ng buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng pera. Huwag sumama ang loob kung ikaw ay sinisingil. Hindi naman yun panggigipit, lalo na kung napakinabangan o nagamit mo ang pera sa panahon na ikaw ay nangangailangan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.